Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo ay sinasamba habang siya ay nabubuhay sa mundo. Una, nung siya ay bata pa. Babasahin natin ang Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 2. Ganito po ang sabi. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Dito po sa ating nabasa, ang mga pantas mula sa silangan ay sumamba. Sinamba nila ang ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Isa pang tagpo sa banal na kasulatan, babasahin naman natin ang Mateo Kapitulo 14, versikulo 22. Pagkatapos, isasabay na rin natin yung versikulo 32 hanggang 33. Ganito po ang ating mababasa. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Dito po sa ating nabasa, yung versikulo 22, pinasakay po ng ating Panginoong Jesucristo sa bangka ang mga alagad niya. Ngayon, itutuloy natin sa versikulo 32 hanggang 33. Ganito naman po ang sabi. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Sa talatang ito, sinamba po ng mga alagad na nasa bangka ang ating Panginoong Hesukristo. Puntahan naman po natin ang isa pang kaganapan sa banal na kasulatan. Dito po sa Mateo 28:1 at 9. Ganito po ang sabi. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Sa nabasa natin ito sa versikulo 1, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria, mga kapatid, sa libingan ni Jesus. Ngunit ano ba ang nangyari? Itutuloy natin sa 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Dito po sa nabasa natin, sinamba po ng dalawang Maria, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria, ang ating Panginoong Hesukristo. Katunayan nga, pinapasamba nga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit para sa kanila ay hindi siya tunay na Diyos. At yan po ay makikita natin sa aklat na Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo na isinulat ni Eranio Manalo sa page 147. Ganito po ang mababasa natin, ililiwat ko na po sa Tagalog. Tungkol sa likas na kalagayan ni Cristo, dapat mong iwaksi ang ideya na si Cristo ang tunay na Diyos. Ito ay isang makasalanang paniniwala dahil ito ay salungat sa aral ng Biblia. Dapat mo ring tanggihan ang paniniwala na si Kristo ay parehong tunay na tao at tunay na Diyos. Gayunpaman, dapat mong kilalanin at sambahin si Kristo. Kilalanin siya bilang ating tanging tagapamagitan sa Diyos at ang tanging tao na banal at walang kasalanan. Dito po sa aral nila, pinapasamba po ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa nga ng aklat, dapat mong kilalanin at sambahin si Kristo. Ngunit, hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. At yan ang sabi din dito,
Dapat mong iwaksi ang ideya na si Kristo ang tunay na Diyos. Grabe talaga, no? Ayon sa kanila, dapat sambahin si Kristo kahit na siya ay tao at hindi tunay na Diyos, mga kapatid. Tanong, totoo ba ang kanilang sinasabing ito? At tama ba ito, mga kapatid? So, para masagot ang tanong, paano ba sinamba ang ating Panginoong Jesucristo noon? Ayon sa Biblia, babalikan natin yung tatlong mga tagpo na ating tinalakay kanina. Una, sinamba ng tatlong pantas mula sa silangan ang batang Jesus. At kung balikan yung Mateo Kapitulo 2, versikulo 2 na kung saan mababasa natin na sinamba po ang ating Panginoong Jesucristo, ang ginamit na Greek word para dyan ay proskainesai. Ayan, nakikita nyo po sa screen. At kung mapapansin, meron pong Strong's number po yan, 4352. Ayan. So, punta naman natin yung susunod na kaganapan. Alam din natin na sinamba ng mga alagad si Kristo noong nasa bangka sila. At yan po yung makikita natin sa Mateo 14, 32 at 33. In fact, ang salitang sinamba sa Mateo 14:33 ay prosekainesan sa Grego. Ayan, nakikita nyo sa screen. At yung Strong's number niya ay 4352. At alam din natin na sinamba din ng dalawang Maria ang ating Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa Mateo 28:9. Ngunit yung salitang sinamba dito sa saling ito, Magandang Balita Biblia, sa Greek po, mga kapatid, ay prosekainesan. Ayan. So, yung prosekainesan muli ay may Strong's number na 4352. So, yung tatlong mga talatang ito, yung sa Mateo 2:2, yung Greek word ng to worship ay proskainesai. Sa Mateo 14:33 at Mateo 28:9, na yung Greek word na ginamit ay prosekainesan. Yung Strong's number, kung mapapansin sa tatlong yan, 4352. I-check natin ngayon sa Strong's Concordance. Itong 4352 ay proskuneo. So, yun yung transliterated word, So, yung proskuneo ay to worship, to bow down, to prostrate oneself. Yan po yung kahulugan nun. Ngayon, saan? Saan ka mag-worship? Ayon po sa Thayer's Greek Lexicon, yan po ay tumutukoy sa Diyos at kay Kristo. Ibig sabihin, ang pagsamba nila kay Kristo, base sa tatlong talata nating binasa, ay siyang ang pagsamba sa Diyos na siyang tinatawag sa Iglesia Katolika na adoration, mga kababayan. In fact, kapag tingnan mo naman po ito sa Latin, ang Mateo 2:2 ng salitang sambahin ay sa Latin Vulgate ay adorare, na sa Ingles ay to worship. So, adoration nga. Dito naman sa Mateo 14:33, ang salitang sinamba ay adoraverunt. Kung sa Ingles yan ay they adored. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang adoration. Sa Mateo 28:9, yung salitang sinamba sa Latin Vulgate, sa Latin ay adoraverunt pa rin. They adored. Ibig sabihin, mula po dito, talagang adoration, yung pagsamba nila sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagsamba ng tatlong pantas mula sa silangan, ang pagsamba ng mga alagad nung nasa bangka sila, at ang dalawang Maria, yung kanilang pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng yon ay pagsamba bilang Diyos, mga kababayan. Ang problema yung ginagawa ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, taliwas pala dito sa ginawa na mga unang Kristiyano, kagaya nung mga alagad at yung dalawang Maria na nabasa natin, pati nga yung tatlong pantas sa pagsamba nila noon kay Kristo, mga kapatid. Tanong, sa Biblia ba, pwede bang sambahin ang tao? Sige, babasahin natin ang kaganapang nangyari kay Cornelio at kay Pedro sa Gawa 10:25 hanggang 26. Ganito po ang sabi. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro,
tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Dito po sa ating nabasa, sinamba po ni Cornelio si Pedro. At yung pagsambang ito ay tinutulan ni Pedro kasi nga sabi ni Pedro, ako'y tao ring tulad mo. Napakaliwanag po niyan, mga kababayan. Ano ba yung pagsambang ito na ginawa ni Cornelio kay Pedro? Kung titignan po, mga kapatid, yung salitang sinamba ay, itong Greek word na ginamit ay prosekeinesen. At ulitin natin, 4352 pa rin ang Strong's number. Ulitin natin yung 4352, yung transliterated word ay proskuneo, ibig sabihin of homage rendered to God and the ascended Christ. Ibig sabihin, yung ginawa ni Cornelio kay Pedro ay sinamba niya si Pedro bilang Diyos, mga kapatid. Pero sabi ni Pedro, ako'y tao ring tulad mo. Napakaliwanag po, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi po pwede, sabi ni Pedro, kasi nga tao siya kagaya ni Cornelio, mga kapatid. In fact, dito po sa Apokalipsis or sa Pahayag, Kapitulo 22, versikulo 9 ng salin na ang banal na Biblia ni Abriol, ganito po ang mababasa. Ang Diyos ang dapat mong sambahin. Napakaliwanag. Ang pagsamba pala ay dapat iukol mo sa Diyos. Ano bang pagsamba yun? Ayon po sa Greek ay, ulitin natin, ipapakita natin sa Greek interlinear ng Revelation chapter 22 verse 9, proskaineson. At ulitin natin, yun po ay 4352, mga kababayan. Yung 4352 na yan, tumutukoy sa adoration, pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, si Kristo ay sinasamba bilang Diyos. At ang pagsambang ito bilang Diyos, iukol mo lang sa Diyos yon. Hindi mo pwede iukol sa tao iyon. At yan ang mababasa sa The Living Bible Translation ng Revelation, chapter 22, verse 9, ang sasabi, worship God alone. Klarong-klaro po yan. Ibig sabihin, sa Biblia, mga kapatid, bawal sambahin ang tao na kagaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun po yun, mga kapatid. Ngayon, at dahil dito, mga kapatid, meron po akong tanong. Ano naman ang lalabagin kung sinasamba natin si Kristo kagaya ng pagsamba noong unang mga Kristiyano sa Kanya habang kinikilala natin siya bilang tao at hindi Diyos? Sige, babasahin natin ang Roma, Kapitulo 1, versikulo 25. Ganito po ang mababasa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dito po sa ating nabasa, yung mga sumasamba sa mga nilikha. Syempre, yung tao, nilikha ng Diyos yun. Diba? So, kapag sinamba mo ang mga nilikha, mga kapatid, ayon sa Biblia, tinalikuran mo daw ang katotohanan, mga kababayan. Ang mga sumasamba sa nilalang, ayon sa Roma 1.25, ano ba sila ayon kay Apostol Pablo? Babasahin natin ang Roma 1.25. Isasalin na natin ang talatang 28 at ang talatang 31 at 32. Ganito po ang ating mababasa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Dito po sa ating nabasa, ang mga sumasamba sa mga nilikha. Kagaya ng sinasabing si Kristo daw ay tao, yung tao nilikha yun ng Diyos
O, kung sasamba ka sa nilikha, tinatalikuran mo ang katotohanan. Sabi din sa Biblia, ayaw nilang kilalanin ang Diyos, yung mga taong tumalikod sa katotohanan. At sila po ay gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. At ang tawag ni Apostol Pablo sa mga tao na sumasamba sa mga nilikha, especially kung si Kristo ay sasambahin mo bilang tao, ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, ikaw daw ay hangal, taksil, walang puso ka, hindi ka pa marunong lumingap sa kapwa. At ang pinakadelikado sa lahat, ikaw ay karapat-dapat na parusahan ng kamatayan, mga kababayan. Klarong-klaro po na nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, delikado pala ang kaluluwa mo. Kasi, syempre, you will receive eternal damnation. Roma 1:31 hanggang 32. Delikado pala ang kaluluwa mo kung sinasamba mo si Kristo kagaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano habang sinasabi mo na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kababayan. Naku, napakadelikado talaga. Kaya itong sinasabing ito ng doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang masasabi ni Caborno dyan, busted yan, mali yan, delikado talaga yan, mga kapatid. Nako kung ikaw miyembro ka pa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at naninira ka pa sa Iglesia Katolika at sinasabi mo pa na hindi Diyos si Kristo pero sinasamba mo siya, nako, delikado po yan mga kababayan. Talagang mapaparusahan ka, mapupunta ka pa niyan sa impyerno niyan. Ikakapahamak mo yan. Ikakapahamak ng iyong kaluluwa. Mga kapatid. Like mo ang video na ito. Paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!